558 DZXL. Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablog! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Sa Quezon City muna, kritikal sa pagamutan ng isa sa 3 babae sa tangkang pagmasaker sa may number 5 Union Village, Barangay Kulyat kaninang pasado alas 12 ng hating gabi. Nagtamo ng tama ng bala ng sumpak sa ulo si Ginang Cindy Del Rosario Nakayama, 56 years old. Habang nagtamo naman ng saksak sa katawan anak nito si Christine at ang kaibigan niyan si Elvira Galvez. Samantala nakaligtas naman isa pang anak ni Cindy na si Queenie na agad lumabas sa nilang bahay upang humingi ng tulong. Nakilala ang suspect na nakita sa CCTV camera na si Mark Anthony Dalde. May kasama pang 2 kasabwat. Nabatid po na family driver ng mga biktima ang suspect na may 5 buwan ang naninilbihan sa kanila at malaya ito nakalabas-masok sa bahay. Sa pahayag ni Queenie, bago nangyari ang krimen, narinig niya nagsisigawan ang kanilang driver at ang kanyang ina at na makita na may anino ng mga lalaki bumaba siya sa kalumabas. Matapos po insidente, nagkalat na mga dugo sa loob ng kanilang bahay. Sa ngayon ay tinutugis na ng pulisya ang kinaroroonan ng mga suspect na tumakas nga at biniberipika na rin nila ang motibo sa krimen. Matapos yung sunog sa lungsod ng Mandaluyong at Valenzuela kagabi, naitala rin ang sunog sa Parañaque at Maynila kanina umaga. Manang alas 8 nang masunog yung ilang barong-barong sa Choco Street, BF Homes na umabot sa ikalawang alarma. Mabilis namang naapula ang apoy na sinasabing nagsimula sa nakabukas na kalan ng isang residente. Umakyat naman sa fourth alarm ang sunog na tumupok sa isang 4 na palapag na gusali sa panulukan ng Juan Luna at Recto, Maynila. Nagsimula yung sunog alas 8:45 ng umaga kanina at bandang alas 10 na nang ito ay may deklarang under control. Pag-aari ng isang Raymond Uyang na sunog na establishmento na naglalaman ng mga tela at plastic na ginagamit sa sportswear. Isang bumbero naman ang naitalang sugatan at nakilalang si Jackson De Chavez. Nalampaw ang sanhi ng sunog at ang halaga ng mga kagamitang naabo. Naglalagablog na mga balita. Patay ang isang police asset matapos pagbabarilin sa Quiapo, Maynila. Dead on the spot ang biktimang kinilalang si Jovito Prias, delivery boy ng sabon at taga Oscaris Street na nagtamo ng 3 tama ng bala sa katawan. Nakatay ang biktima sa tabi ng isang metal na pushcart na may laman ng mga iba't ibang produkto. Nang lapitan ng suspect at walang sabi-sabing binaril sa likod ng bahagi ng kanyang katawan. Sa ngayon po ipinaghanap na ng pulisya ang suspect na hininalang miyembro ng sindikato ng droga na armado ng kalibre 45 baril na tumakas matapos ang insidente. Sa Maynila, tinambangan ng hindi pa nangkikilalang salari ng isang babaeng negosyante sa Malvar Street, Ermita, kaninang umaga. Dead on arrival sa ospital ang biktima na nakilalang si Fatima Salabi, 29 anyos, na isang manager ng travel agency. Makaraang magtamo ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sakay ng kanyang kotse ang biktima kasama yung asawa nito at 2 tauhan at pauwi na sana sa kanilang bahay sa Parañaque ng ratratin ng riding in tandem gang. Ilalam na ng ang pagkakakilala ng mga tumakas sa suspect at ang motibo ng pamamaril. Naglalagablog sa 558. Ipinagutos na ni Director Leonardo Espina ng NCRP o mga kasama. Imbestigahan daw po yung insidente ng pagsabog sa isang community police station dyan sa may Santa Ana, Maynila kanina madaling araw. Ayon kay Espina, bagamat wala ng saktan, dapat managot ang responsable sa paghahagis sa isang pillbox dahil sa insidente na wasak ang harapang pintuan ng nasabing police station. Tinutukoy na rin ng Manila Police District kung sino nasa likod ng insidente. Tapos na yung maliligayang araw ng 3 pekeng traffic enforcer. Makaraang ireklamo ng pangungutong sa Imus City, Cavite. Nakilala yung mga naarestong pekeng traffic enforcers na sina Michael Raba, Michael Manabat at Gregorio Lusing. Dakong alas 8:40 kagabi ng masakote ang 3 habang pinapara yung mga public utility jeep at bus sa kahaba ng Aguinaldo Highway at nangungutong sa mga driver. Nagawa pang tumakas ang isang suspect na si Lusing. Ngunit nag-warning shot ang isang pulis habang paputukan ito sa paa. Ang suspect na kading isinugod sa medical center sa Imus.
Nakuha naman sa mga ito ang isang booklet. Nakalagay yung mga resibo na kanilang ginamit sa illegal na transaksyon. Naglalagablab na mga balita. Arestado isang lalaki matapos mahulihan na ilang sachet ng shabu sa Batanes Street, Sampaloc, Maynila. Kalaboso na ngayon ang suspect na kanilang si Mark Angelo Dalisay, 35 years old, na nakumpiska ng 2 plastic sachet ng shabu. Namataan ng mga pulis ang suspect sa kabanang San Jose Street at panulukan ng Blooming Street na may kahinahinalang kilos. Nang sitahin po ng otoridad ay nakuha sa kanyang pag-iingat ang nasabing droga. Hindi na nakapalag ang suspect at idiniretso na agad sa kulungan. At Katsina naman, ligtas na sa panganib ang buhay ng isang incumbent municipal councilor matapos itong tabaan ng ligaw na bala sa isang political rally ng kalabang partido sa bayan ho ng Mangatarem. Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang biktimang si Councilor Raymond Cruz, 58 ang edad at residente ng barangay Punglo Balig sa nabanggit ho na bayan. Pasakay noon ng kanyang motorsiklo ang biktima nang may naramdaman siyang parang tinamaan siya ng ligaw na bala sa kanyang kanang kamay. Kaya agad siyang isinugod sa pagamutan. Patuloy pang inaalam ng mga pulis ang motibo ng pamamaril at kung sino yung suspect. Naglalagablab na mga balita. DZXL Bulat Palaro. 4 na sports disciplines ang makikinabang sa ibinigay na kagamitan ng China. China sa Philippine Sports Commission. Matapos muling pagtibay ng dalawang bansang magandang samahan ng tuparin ng China ang naunang pinangakong donasyon ng mga kagamitan para sa palakasan. Ang KPC Chairman Ricardo Garcia, kabilang sa mga ito ay magagamit po sa wushu, athletics, table tennis at weightlifting na tinatayang mahigit na 5 milyong pisong halaga. Nakapalob din dito ang carpet flooring sa wushu, 5 bagong lamesa sa table tennis, habang kumpletong barbell set sa weightlifting. Ang lahat na naturang mga kagamitan ay pawang mga bago at hindi ho yung second hand. Naglalagablab na mga balita. DZXL Showbiz Balita. Andiyan ba si Loli? Yeah, I'm here. Hi. Hello, everybody and everywhere. Ay. It's a beautiful afternoon already. Friday. May pumasok dito. Friday ngayon. It's me, your one and only, and 1.5 lollipop. I have a letter. Uy, Actually, telegram. sige nga. Uso pa yan, telegram ngayon. Telegrama noon, telegram ngayon. Pareho rin pala, tanga. Okay, eto na ang aking telegram. Sige nga. Dear kulang ng li. Loli dapat ha, dear lo na lang. Alo. Alam mo naman sa telegrama, putol-putol di ba? Ano mo ba? Naabutan mo ba yan, Phoebe? Hindi po. Hindi pa. Telegrama. Marami kami noon. Buddy, no? Ay, mga kwan ko, mga nunuan. Yan, Gano'n, di Di ba ba? mahal yung Telegram? Hindi ko maalala magkano yun dati noong unang panahon. Affordable naman din. Nakalagay pa yun sa supot, di ba? Royal Besa. May... Di ba? Supot. Ito si Rod Marcelino madalas. Message. Bilang yung kada Letter. letra ata yun, di ba? Dandaan ka ng pagsagot, TV, ha? Bakit? Baka magtampo si Loli. Tuloy ko na ha. Sige, Loli. Telegrama sa akin. Nakapag-tanghali na pala. Dear Lo. Sige, telegrama ko talaga. Okay? Sige. I shall return. I will surrender. Down payment. Bayad sa akin. Meron ganun eh. Ako first choice. Pero schedule hirap. Naiintindihan nyo ba? Nasusunod nyo? Okay? Ako, nasusundan ko. Nasusundan mo? Okay? Tatapilok lang ng konti. Oo, ang haba nito. Mahal siguro bayad nito. Okay. Schedule hirap. Hindi pinayagan TV5. Mag-shoot agad.
Okay. July, ilalabas. No choice. No choice, producer. Bakit? Hanap iba. Lorna Tolenti. Hanggang doon lang. Ang napili. Oh, okay. Lorna T lang dapat. Mas nakakuan pa siya, nakatipid. Naglagay siya ng Tolenti. Humaba tuloy. Lorna T na lang. Okay. Bagamat. May bagamat. Oh, biro mo. Bagamat. Mahaba yun. 30 pesos. May hinayang factor. Wala choice. Puro wala choice. Kundi balik bayad. Love, may love pa. Ayos. Love, nor lang eh. N-O-R. Nor, honor. Ayun, honor pala to. No honor? Ano, no honor? No honor. Nagtipid sara. Oo nga, no honor. Kala ko may honor. No honor. Yun lang ho, yung telegrama sa akin, hindi lang malinaw kung no honor. Sino ba ito? Nora Honor. Baka si Nora Honor nga to. Oo. Nagsushooting lang sa Nebesiha. Akala ko si MacArthur kasi sabi niya, I will return, I shall return. I shall return, I will surrender. Ayun. Yung pala, ibabalik yung kanyang down payment na binayad sa kanya. Talent fee pala yun, siguro. Okay, nung mabadali. Thank you. Ayan, si Ate Grace, paborito niya yan. Si No Honor. Nora Honor. May honor. Binalik niya eh. So thank you. Yan ho yung telegram kay Loli ngayong tanghali. Ako po again si Loli Papa Loli Pop. Thanks, Loli. Public service announcement lawang. Telegrama din yan. Meron ako dito. Telegrama. Galing to kay boss. Calling all families to mobilize and join the launch of the White Vote Movement. Vote for a Family. Vote for Life. This Saturday na po, April 13, 5 p.m. at the Ambel Complex in Parañaque City. In solidarity with all lay faithful groups that will converge for the launch, come in white and be counted. For further details and a video on the movement, please log on to www.whitevote.org. Thank you. Pa dito, public service din. Meron din. Galing kay Loli. Ano sabi? Fans Day daw niya. October 32, 2013. Yan. So, kaya pala Sa sabi mall, sabi ni Raisa May Dizon, come again. Come again, kaya nga. Sa Mall of Arena. Hanapin saan niya ang Mall of Arena? Pinakamalaking nunal yan. Okay, Fans Day mo, Loli. October 32, 2013. Kita-kita daw kayo dyan, Mall of Arena. Ayos. Puno ng arena yung mall na yun. Punta ko dyan. Thank you. Pariweng, ayos yan. Mall of Arena. Nakatingin ka, pupunta ka Rod? Si Loli. Si Fans Day. Tanda mo yung date, October 31, 32, 2013. Sa Mall of Arena. Yan. Biro mo yan. No? Hindi mo alam kung arena ba yun o sa Mall of Asia. Diba? Paano na ho kayo? Ayos na. Thank you. Ano yan? Ay, meron pa. Hindi gasgas, Ito na, bagong pasok. hindi umaatras, medyo madulas. Ito ang Balitang Panghimagas. Sus, Mariosep, ikaw na! TV! Magandang tanghali mga kasama. Para Bola. naman po sa aking panghimagas. Tunay nga ang Pilipinas ang isa sa may pinakamasasayang tao o kaya yung madaling paligayahin. Diba? Ibang dating nun na. Madaling Si pasayahin. Rod Barcelino. Si Rod, Pasayahin. Pasayahin. Madaling pasayahin. Kasi si Rod madaling paligayahin. Yan. Hawa. May kwan lang. Konting, wala, kwan nga lang eh. Ganun lang sa tenga. Sipo lang. Sipon lang. Masayahin kasi si Kuya Ron. Kaya naman ano bang sa ating kaligayahan mo? kaligayahan. Ano ba yung kaligayahan o kasiyahan? Oo nga. Rod, bigyan mo kami 5 minuto. Friday naman. Yan, sige. Thank you. Kaligayahan. Kaligayahan. Ano, masaya rin yun. Ano nakapagpapasaya sa'yo? Nagpapaligaya sa'yo. Oo. Nagpapasaya sa akin. Nagpapasaya. Sige.
Maliban sa lalaki, which alam na namin yun, no? Di ba? Shopping. Shopping Siguro. Shopping. Oo. Kaya naman, sa ating kultura ay marami Anong shopping mo? Talagang interview. Oh. Damit. Nino? Panloob o panlabas? Panlabas. Panlabas. Yung panloob, ayaw mo. Sino in charge doon? Ha? Sino in charge? Panloob. Panloob. Ako din. Ikaw rin? So, panloob Wala at kang kasama? panlabas. Wala kang gusto Wala kasama? eh. Kayo naman po, ano po ba nagpapaligaya Akala sa ko kami inyo? isasama mo. Oo nga. Ano po taga-bitbit. nagpapaligaya sa inyo? Ako, ano lang, donut, okay na ako. Wow, donut. Kape. Kayo po kasamang wing. Load lang, ayos na. Okay. Load. Okay. Mas magastos to. Mura lang yung mga damit, Load nasa lang, oh. ukay-ukay. Okay. Diba? Ikaw? Ukay-ukay? Nasa itsura mo. Kala mo lang yun. Hindi, sa ukay-ukay. Mahal yun. Baka sa'yo yung mga kwan lang. Nasa booklet. Booklet? Oo. Hulugan. Tugib. Kesusan tayo. Kaya naman mga kasama, sa ating kultura ay marami tayong mga iba't ibang uri ng piyesta at selebrasyon. Isa sa mga pinagmamalaki ng mga taga-Masbate ay ang kanilang Cowboy Festival na ginawa kamakailan lamang. Kung saan ang mga bida roon ay mga cattle. Masasabing mas Mga? grand Corned beef. cattle. Oh, okay. Cowboy. Oo, masasabing mas grande pa ang kanilang selebrasyon dito kumpara sa Christmas at Dali. New Year. Yung mga cowboy nakasakay ng kabayo. Kabayo, oo. Oo. Pero yan talagang cow. Cattle, oo. Cattle, social lang. Baka na lang, baka. Baka. Hindi ko nasakyan agad eh. Yung cattle, ang alam kong cattle, kaldero. Oo, ako din. Ang nilalagyan ng tubig. Kettle. Oo, parang ganun. Oo. Parang pusa. Ako, popcorn din yan. Kasali sa mga activities rito ay ang mga cattle branding. O yung mga pagtatak ng maiinit na metal sa balat nila, halos 1 oras daw nila itong nagawa. Mayroon ding itong cattle wrestling, pati pagsasakay sa mga bulls. Bull. Diba sa Amerika, merong ganito. Yan, saan yan? Sa Masbate. Rodeo, ha? Oo. Bate. Ayon sa mga taga roon, ay araw-araw nila itong ginagawa, hindi katulad sa ibang bansa na pang isang araw na event lamang sa kanila. Dito sa Masbate, ito'y normal ng gawain ng mga tao roon na may cattle at bulls. At yan po ang aking panghimagas. Candice XL Sinwon, Chongsin, Washer Phoebe, Tatak RMN. Thanks, PB. Dire-diretsong mga naglalagablab na balitang Tatak RMN ay yun na pakinggan sa DCXL 558. Ngayon po, itanghali na ho ng... Biro mo yung naka-shorts pala. Saan daw Dami yun? mga naka-shorts ngayon, ha? Tanghali na ho ng Biyernes. April 12, 2013. Ay, sama nyo! Servisyo Publiko from the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako si Buddy Oberas. Ito ang batas, abangan. Susunod na ho, mamayang alas 2. Si Rad Marcelino nakabang na. Hindi, kumain na pala kasama ko. Alas 2. Humingi tayo ng overtime, 5 minutes, kumain na. The city, from the city of Zambo, El Diosero, Primo Hermano, Weng de la Peña. Happy weekend everyone. Ito po ang DCXL. Kami lahat ay Tatak RMN. Ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo.